Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga kwento gabi-gabi. Narito ang panimula ng ating nobela. Sa likod ng nagniningning ng mga chandelier at matatayag na pader ng mansyon, may mga damdaming pilit ikinukuble sa anino ng karangyaan. Sa mundo ng mga elite, ang bawat galaw ay sinusuri at ang bawat pagkakamali may katumbas na halaga. Para sa isang dalagang nagmahal ng palihim, ang isang gabi ng kalasingan at maling akala ay magiging mitsa ng isang kwentong puno ng pait, pagnanasa at lihim na sakripisyo. Ito ang simula ng paglalakbay ni Elara sa mundong hindi siya ang bida sa puso ng lalaking kanyang sinasamba. Ang buong mansyon ng mga Santillan ay punong-puno ng mga tao na ang bawat suot ay katumbas na ng halaga ng isang luxury car. Pinagdiriwang ika-28 kaarawan ni Julian Santillan at gaya ng inaasahan, dinaluhan to ng pinakamakapangyarihang mga pamilya sa bansa. Bilang bunsong kapatid, naroon si Elara Santillan, suot ang kanyang silk gown at ang kanyang pinakapormal ng ngiti. Kahit ang totoo, mas gusto na lamang niyang magtago sa katahimikan ng library. Hindi si Elara ang tipo ng babaeng mahilig sa atensyon, habang ang kanyang mga pinsan at kaibigan ay abala sa pakikipag-usap sa mga eligible bachelors, mas gusto pa niyang panoorin ang bawat galaw ni Dimitri Altamirano. Si Dimitri ang pinakamailap sa lahat. Siya ang CEO ng Altamirano Group at ang pinakamatalik na kaibigan ni Julian. Sa kanilang magkakaibigan siya ang pinakatahimik, ang pinakamalakas ang dating at ang pinakamahirap basahin. Bihira tong ngumiti at sa bawat pagbuka ng kanyang bibig, tila bang bawat salita ay ginto. Ang kanyang presensya sapat na upang mapuno ang bawat sulok ng kwarto at sa bawat sulyap ni Elara dito mula sa malayo, lalong lumalalim ang kanyang paghanga. Alam ng dalaga na wala siyang puwang sa buhay ng binata. Si Dimitri ay nakatakdang ikasal kay Bianca Villacorta, isang top-tier supermodel na kasalukuyang nasa New York. Nabalita ang naantalang kanilang kasal dahil mas pinili ni Bianca ang kanyang karera sa ibang bansa, ngunit alam ng lahat na si Bianca pa rin ang buhay at mundo ni Dimitri. Elara, bakit mag-isa ka rito sa madilim na sulok? Biglang tanong ni Rocco de Vega, isa rin sa mga kaibigan ni Julian na matagal nang sumusubok makuha ang atensyon ng dalaga. Si Rocco ay gwapo at bilyonaryo pero alam ng lahat na hindi itong hinahanap ng puso ni Elara. Gusto ko lang damhin ang hangin, Rocco. Sige na, balikan mo na sila sa loob. Pilit ngiti niyang sagot bago tuluyang tumakas patungo sa loob ng bahay. Lumalim ang gabi at ang ingay sa labas napalitan ng katahimikan ng madaling araw. Dahil sa sobrang kalasingan ng grupo ni Julian, nagpa siya ang mga to na doon na lamang magpalipas ng gabi sa mga guest suites ng mansyon. Bandang 3:00 na at hindi dalawin ng antok si Elara. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan kaya nagpasya siyang bumaba sa kusina. Ang buong mansyon balot na ng kadiliman at ang tanging liwanag na gumagabay sa kanyang bawat hakbang ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa mga glass walls. Napakaganda ng gabi pero may dalatong lungkot na hindi niya maipaliwanag. Habang maingat na isinasali ng dalaga ang malamig na tubig mula sa pitsil patungo sa kanyang baso, nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Bago pa siya makalingon, isang pares ng matitigas at mainit na mga braso ang biglang yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Ang amoy ng mamahaling tabako at sandalwood na hinaluan ng matapang na amoy ng alak ay agad na nagpabili sa tibok ng kanyang puso. Bianca, you're finally here. Please don't leave again. Paos at gumaralgal na bulong ng boses ni Dimitri. Lasing na lasing ang binata at sa bawat salitang binibitawan nito, ramdam ni Elara ang sakit ng pangungulila nito para sa ibang babae. Dahan-dahan humarap ang dalaga sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit itong iniiwas. Dimitri, hindi ako si Bianca. Ako si Elara, bulong niya. Ang boses halos maglaho na sa dilim. Natigilan ang binata sandali. Tinitigan ng dalaga, ang mga matay mapupungay at puno ng pagnanasa na hindi nito mapigilan dahil sa espiritu ng alak. Ngunit sa halip bumitaw, mas lalo pa nitong hinigpitan ang hawak sa bewang ni Elara. Nilapit ang muka hanggang sa maramdaman ng dalaga ang kanyang mainit na hininga. No, you are my Bianca. I miss you so much. Sambit ni Dimitri at bago pa man makakilos si Elara, sinunggabanan nito ang kanyang mga labi ng isang halik na puno ng labis na pananabik.
Sa mga sandaling yon, tila nawala ang katinoan ng dalaga. Alam niyang mali ito. Alam niyang ibang babae ang hinahanap ng binata, pero dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Dimitri, hinayaan niyang kanyang sarili na tangayin siya ng agos. Nilisan nilang kusina na tila mang aninong sumasayaw sa ilalim ng buwan, at sa loob ng silid ni Elara, pinagpatuloy nilang isang gabing hinding-hindi na mabubura sa alaala. Binigay ni Elara ang lahat sa kanya, kahit ang bawat bulong nito ng pangalan ni Bianca ay tila mga saksak sa kanyang puso. Pinatunayan niya sa sarili na kahit isang gabi lang, magiging kanyang lalaking pinangarap niya. Sa kanyang isip, hindi naman siguro siya mabubuntis agad sa isang beses lamang na pagsasama. Pinangako ng dalaga sa kanyang sarili na pagkatapos ng gabing to, iiwasan niya na si Dimitri. Hahanapin niya ang bukas na parang walang nangyari pagkatapos ng gabing ito. Dahil hindi niya alam kung paano bang titingnan sa mata ang binata nang hindi bumibigay ang kanyang emosyon. Nang magising si Elara sa unang sikat ng araw, ang kabilang panig ng kanyang kama ay wala ng laman. Wala na si Dimitri, wala nang paalam. Malamig ang espasyong tinulungan nito, tila ba lahat ng nangyari kagabi ay isa lang malupit na biro ng tadhana. Nasaktan siya ng sobra, pero naisip ni Elara na mas mabuti ng ganito. Mas mabuti nang umalis ang binata bago pa lumabas ang katotohanan. Huminga siya ng malalim habang tinitingnan ang puting kisame ng kwarto. Pilit ibinabaon ang alaala ng mga haplos nito. Simula sa araw na to, kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang ibaon ang damdaming yon bago siya tuluyang mawasak ng katotohanan na kailanman ay hindi siyang babaeng mahal nito. Lumipas ang ilang linggo matapos ng gabing yon na tila isang malaking bangungot na ayaw maglaho sa isipan ni Elara. Sinubukan niyang ibalik lahat sa normal. Pumasok siya sa kanilang opisina, dumalo sa mga business meetings ng pamilya Santillan at naging abala sa iba't ibang charity events. Ngunit sa tuwing tumatahimik ang paligid, lalo na sa gabi, ang init ng mga haplos ni Dimitri at ang pait ng pagbanggit nito sa pangalan ni Bianca ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Kahit ano pa ang gawin niyang pag-iwas, hindi niya matatakasan ang katotohanan. Tuwing may family dinner o gathering ang kanyang Kuya Julian, laging naroon si Dimitri. Tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, agad na nag-iwas si Elara. Natatakot na baka merong mabasa ang binata sa kanyang mga tingin. Ngunit para kay Dimitri, tila wala talagang nangyari. Ang bawat sulyap nito sa kanya ay nananatiling malamig, formal at walang bahid ng pagkilala sa naganap na pagitan nila sa dilim. Isang umaga, habang nasa kalagitnaan, si Elara na isang mahalagang board meeting, bigla siyang nakaramdam na matinding pagkahilo. Ang amoy ng kape sa loob ng conference room na dati niyang paborito ay biglang naging dahilan ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumayo at nagpaalam. Tumakbo patungo sa restroom at doon ay ibinuhos ang lahat ng yaman ng kanyang tiyan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang mukha'y maputla at ang kanyang mga mata puno ng takot. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang pilit niyang tinataboy noong gabing iyon. Ngunit ngayon hindi niya na mapigilan. Agad siyang nagpasundo sa kanyang personal driver, ngunit hindi siya nagpahatid sa kanilang bahay. Sa halip, nagpunta siya sa isang malayong pharmacy kung saan walang makakakilala sa kanya. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon para kay Elara. Nakaupo siya sa sahig ng banyo, yakap ang kanyang mga binti habang ang puso niya ay tila tambol sa lakas ng tibok. Nang sa wakas tingnan niya ang mga kit, halos magdilim ang kanyang paningin. 2 pulang guhit, parehong positibo ang 3 kit. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili. Habang unti-unting umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Ang sabi ko isang beses lang, ang sabi ko hindi mangyayari to. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Kuya Julian. Sinagot niya ito ng may nanginginig na boses. Elara, nasan ka? Pinapunta ka ni Papa dito sa club. May mahalagang anunsyo sa Dimitri. Masayang balita ng kanyang kuya. Anong anunsyo, kuya? Nandito na si Bianca. Kakarating lang niya mula sa Paris kaninang umaga. Itutuloy na nila ang kasal sa susunod na buwan.
Magiging magarbo ang pagtitipon ngayon kaya't mag-ayos ka at pumunta ka rito, okay? Parang gumuho ang mundo ni Elara sa narinig. Habang bitbit niya sa kanyang sinapupunan ang bunga ng isang gabing pagkakamali, ang lalaking ama nito ay kasalukuyang nagdiriwang para sa pagbabalik ng tunay nitong mahal. Ang pait ay tila laso na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Paano niya sasabihin o dapat pa ba niyang sabihin? Sa harap ng salamin, hinaplos ni Elara ang kanyang patag paring tiyan. Alam niyang sa mundong ginagalawa nila, isang batang walang ama at bunga na isang iskandalo ay wawasak sa reputasyon ng mga Santillan. Ngunit higit sa lahat, alam niyang kung malalaman ito ni Dimitri. Kukunin nito ang bata ngunit hindi siya nito mamahalin. Magiging isang obligasyon lamang siya at ayaw niyang maging ganoon ang buhay ng kanyang anak. Nagdesisyon si Elara. Kung kailangan magdusa siya ng mag-isa, gagawin niya. Kung kailangan ilayo niya ang kanyang sarili para maprotektahan ng bata at ang sarili niyang puso, hindi siya mag-aatubili. Kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang mag-empake ng ilang mga mamahaling gamit. Hindi siya pupunta sa party. Hindi niya panonoorin si Dimitri na nangangako ng habang buhay sa ibang babae habang siya unti-unti dinudurog ng katotohanan. Aalagaan kita, anak, bulong niya sa hangin. Kahit tayong dalawa lang. Habang papaalis ang kanyang kondo, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng lobby. Bumaba ang bintana nito at bumungad ang seryosong mukha ni Dimitri. Tila nagulat ito nang makita si Elara na may bitbit na maleta. Elara, saan ka pupunta? Kanina ka pa hinahanap ng kuya mo sa club. Malamig na tanong ni Dimitri. Ang mga mata nito ay nananatiling walang emosyon. Malayo sa mga matang nakita ni Elara nung gabing yon sa ilalim ng buwan. May mga kailangan lang akong asikasuhin sa out-of-town branch natin, Dimitri. Pakisabi na lang kay kuya na hindi na ako makakahabol, sagot ni Elara. Iniiwas ang tingin upang di mahalata ang pamumula ng kanyang mga mata. Bahagyang kumunot ang noo ni Dimitri, tila may napansin tong kakaiba sa kilos ng dalaga. Pero bago pa man to makapagtanong muli, mabilis nang sumakay si Elara sa kanyang sasakyan at nag-utos na sa driver na umalis na. Mula sa rearview mirror, nakita ni Elara na nanatiling nakatayo si Dimitri sa labas ng sasakyan nito. Pinagmamasdan ang paglayo niya. Yun na marahil ang huling beses na makikita niyang binata bago ito maging asawa ng iba. Isang panibagong kabanata ang magsisimula para kay Elara. Isang kabanatang puno ng takot, pag-iisa at isang lihim na hindi niya hayaan na mabunyag. Sa gitna ng kaba at nagmamadaling paghinga, naging mabilis sa mga sumunod na desisyon ni Elara. Hindi siya po pwedeng manatili sa Pilipinas. Hindi siya po pwedeng magtago sa isang lugar na madaling maabot ng impluwensya ng mga Santillan at Altamirano. Alam niyang sa oras na mapansin ni Julian ang kanyang pagkawala, gagamitin ito ang lahat ng koneksyon upang mahanap siya. Sa halip pumunta sa mga sikat at mataong lungsod tulad ng New York o London, pinili ni Elara ang bansang Iceland. Ang katahimikan ng mga glacier, ang payapang daloy ng mga waterfalls at ang malawak na lupain na tila malayo sa sibilisasyon ang tanging lugar na sa tingin niya ay makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Doon, walang nakakakilala sa kanya bilang tagapagmana ng mga Santillan. Doon, isa lamang siyang dayuhan na naghahanap ng katahimikan. Habang nasa loob ng eroplano, nakatingin si Elara sa labas ng bintana habang hinihimas ang kanyang tiyan. Sa bawat kilometrong layo ng tinatahak ng eroplano mula sa Maynila, tila nababawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Akala niya, matagumpay niya nang naibaon ang lahat ng gabing iyon. Akala niya ligtas na ang kanyang lihim. Samantala, sa gusali ng Santillan Group, ilang oras matapos ang pag-alis ni Elara, naglakad si Dimitri Altamirano sa hallway patungo sa opisina ni Julian. Ang kanyang isip ay abala sa papalapit na kasal nila ni Bianca. Ngunit may kakaibang pakiramdam na gumugulo sa kanya, ang itsura ni Elara kanina sa lobby. May lungkot sa mga mata ng dalaga na pilit itong itinatago. Dahil sa matinding pagkauhaw at bahagyang pagsama ng pakiramdam dahil sa puyat, dumaan muna si Dimitri sa executive restroom na nasa dulo ng hallway.
Ang banyo na ito ay eksklusibo lamang para sa pamilya Santillan at sa kanilang mga business partners. Dahil ilan lamang ang mga may access dito, hindi na nito hinati sa kasarian. Ito ay isang malawak, marangya at pribadong lugar. Pagpasok ni Dimitri agad siyang dumiretso sa lababo upang maghilamos. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang gripo na hagip ng kanyang paningin, ang isang puting supot na nakalapag sa gilid ng basurahan. Tila hindi ito naipasok ng maayos sa loob dahil sa pagmamadali ng nagtapon. Dahil sa likas na pagiging mapansin sa detalye, kinuha ni Dimitri ang supot. Nalamig ang kanyang buong katawan nang makita niya ang nilalaman nito. 3 pregnancy test kits at ang mas nakagimbal, lahat ng ito'y may malinaw na 2 pulang guhit. Positive. Tila tumigil na ang pag-ikot ng mundo ni Dimitri. Isang malakas na pintig ang naramdaman nito sa kanyang sentido. Sa banyong ito, iilan lamang ang pwedeng pumasok. Sinong buntis? Sinong huling gumamit ng lugar na to? Hindi na siya nag-atubili. Lumabas siya ng banyo. Tinawag ang kanyang head of security na si Marcos na laging nakasunod sa kanya. Marcos, I wanna know who was the last person to use the executive restroom in the last hour. Now! Ang boses ni Dimitri puno ng otoridad at may bahid ng panganib. Yes, sir. I will check the CCTV logs in the hallway immediately. Mabilis na sagot ni Marcos. Habang naghihintay, hindi mapakali si Dimitri. Ang kanyang isip ay bumabalik sa gabing lasing na lasing siya sa mansyon ng mga Santillan. May mga bahagi ng gabing iyon na malabo, ngunit ang pakiramdam niya ng isang katawan na yakap niya ay ang amoy ng isang pamilyar na pabango at ang init ng isang halik ay tila muling nagbabalik. Akala niya panaginip lamang yon. O akala niya si Bianca ang kasama niya pero alam niya wala si Bianca ng gabing iyon. Sir, bumalik si Marcos na may hawak na tablet. Ayon sa log, si Miss Elara Santillan ang huling lumabas mula sa banyong yon bago kayo pumasok. Pagkatapos niyang lumabas, dire-diretso siyang sumakay sa elevator at umalis ng gusali. Parang pinukpok ng martilyo ang dibdib ni Dimitri. Elara? Ang imahe ng dalaga na may dalang maleta kanina sa lobby biglang nagkaroon ng malalim na kahulugan. Hindi to simpleng out-of-town business trip. Tatakas ito. Ipatrace mo lahat ng flight records ni Elara ngayon din. Huwag mong haayaang makalabas siya ng bansa nang hindi ko nalalaman. Sigaw ni Dimitri na kinagulat ng mga empleyadong nakakarinig sa labas. Sir, kaka-check lang po ng aming team. Miss Elara took a private jet flight an hour ago. Ang destinasyon niya, Iceland. Napakayom ang mga palad ni Dimitri hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang pagtataka ay napalitan ng isang matinding determinasyon. May malaking katanungan na kailangan masagot at alam niya si Elara lang ang makapagbibigay noon. Ihanda mong sarili nating eroplano. Susunod tayo sa Iceland. Malamig na utos ni Dimitri. Pero sir, ang press conference para sa kasal niyo ni Miss Bianca ay bukas na. I don't care about the press conference. Putol ni Dimitri. Find her. Find Elara Santillan. Sa sandaling yon, alam ni Dimitri na ang payapang buhay na hinahangad ni Elara sa Iceland ay hindi mangyayari. Sapagkat kahit sa dulo pa ng mundo, hindi niya hahayaan na takasan siya ng babaeng posibleng nagdadala ng kanyang anak. Ang katahimikan ng Iceland ay malapit nang mabulabog ng isang unos na nagngangalang Dimitri Altamirano. Isang araw nang lumipas mula nang lumapag ang eroplano ni Elara sa Iceland. Ang malamig na hangin ng Reykjavik ay tila yumayakap sa kanyang pagkatao. Isang kabaliktaran ng mainit at magulong sitwasyon na iniwan niya sa Pilipinas. Nagawa niyang ayusin ang isang maliit ngunit napakagandang cabin style na bahay na malayo sa sentro ng lungsod. Ang bawat sulok ng bahay gawa sa kahoy. May malaking bintana na nakaharap sa mga bundok at sapat ang katahimikan para makapagmuni-muni. Dahil kakaunti pa ang stocks ng pagkain, sa kanyang bagong tirahan, nagpa siya si Elara na lumabas. Kahit may bahagyang bigat sa kanyang pakiramdam dahil sa morning sickness, pilit niyang pinatatag ang sarili. Kaya ko to, bulong niya sa sarili habang inahaplos ang kanyang tiyan. Isang buwan pa lamang ang munting buhay sa loob niya, kaya hindi pa halata ang anumang pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Ngunit sa kanyang puso, dama niya na ang responsibilidad ng pagiging isang ina. Nalibang si Elara sa loob ng isang malaking mall.
Pagkatapos mamili ng mga masusustansyang pagkain, hindi niya na mapigilang mapahinto sa tapat na isang butik na puno ng mga gamit para sa sanggol. Ang mga maliliit na sapatos, mga puting damit na yari sa organikong bulak at mga malalambot na kumot ay tila tumatawag sa kanya. Pumasok siya, maingat na hinawakan ng isang maliit na pares ng medyas. Sa sandaling yon, bahagyang sumilay ang isang tunay ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Nakalimutan niya sandali ang pait ng katotohanan ng ama ng bata ay nakatakdang ikasal na sa iba. Sa loob ng butik na yon, tanging siya at ang kanyang anak lamang ang mahalaga. Ngunit nang mapatingin siya sa malaking glass wall ng mall, nagulat siya na makitang madilim na pala ang paligid. Ang dapit hapon sa Iceland ay mabilis na lumilipas. Agad niyang binuhat ang kanyang mga pinamili. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Napansin niya ang pinto na sigurado siyang iniwan niyang nakalock ay bahagyang nakabukas. Ang malamig na hangin malayang pumapasok sa loob ng bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang tinutulak ang pinto. Baka magnanakaw o baka nakalimutan ko lang talagang ilock dahil sa pagmamadali. Pilit niyang pagpapakalma sa sarili. Madilim ang loob ng sala. Tanging ang sinag ng buwan mula sa labas ang magbibigay ng anino sa mga muebles. Pagkapasok niya, agad niyang kinapa ang switch sa dingding at binuhay ang ilaw. "You're late, Elara?" Isang baritonong boses, puno ng otoridad at nanlalamig na galit ang bumasag sa katahimikan. Halos mabitawan ni Elara ang bitbit na paper bags na makitang lalaking nakaupo sa leather armchair sa gitna ng sala, si Dimitri Altamirano. Nakaupo to ng tuwid, ang mga binti ay magkapatong at ang kanyang mga mata ay tila naninigas sa galit habang nakatitig ng diretso kay Elara. Ang kanyang polo bahagyang gulo, isang palatandaan na marahil galing to sa isang mahabang paglalakbay. Ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling nakakasakal. "Dimitri, paano nahanap mo ko rito?" Nanginginig ang boses ni Elara. Gusto niyang tumakbo palabas pero tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Tumayo si Dimitri ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang nito patungo sa kanya ay tila tunog ng isang paparating na unos. Huminto ng ilang pulgada ang layo niya sa kanya, sapat na para maamoy ni Elara ang pamilyar na bango nito na humahalo sa lamig ng Iceland. "Did you really think you could run away from me, Elara? In Iceland, of all places." Ang boses nito ay mahina, pero ang bawat salita tila may lalim. "Iniwan mong pamilya mo, ang trabaho mo, at tumakas ka para may malaking kasalanan. Bakit?" "Wala akong kasalanan, Dimitri. Gusto ko lang ng kapayapaan." Sigaw ni Elara kahit ang totoo, gusto niya nang maiyak sa takot. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Dimitri. Kinuha niyang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at ipinakita to kay Elara. Ito ang litrato ng mga pregnancy test kit na nakuha niya sa banyo. Kapayapaan o pagtatago sa katotohanan? Muli, lumapit si Dimitri dahilan para mapaatras si Elara hanggang sa sumandal to sa pinto. Nalagay ni Dimitri ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ni Elara. Kinukulong ang dalaga sa kanyang espasyo. "I saw the kits, Elara. I checked the logs. Ikaw ang huling lumabas sa banyong yon?" Bulong ni Dimitri. Ang kanyang hiningay tumatama sa mukha ng dalaga. "Ngayon, titingnan mo ako ng diretso sa mga mata at sasabihin mo totoo. Sinong ama ng dinadala mo?" Hindi makapagsalita si Elara. Ang kanyang puso ay parang sasabog na. Ang galit sa mga mata ni Dimitri unti-unti napapalitan na isang emosyon na hindi niya mabasa. Halo ng sakit, pagkalito at isang uri ng pag-aari. "Magpakasal ka na kay Bianca, Dimitri. Hayaan mo na ako." Pagsasama mo ni Elara habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. "Hahayaan kita?" Isang marahas na dawa ang kumawala mula sa binata. "Matapos ang nangyari sa atin sa gabi ng birthday ni Julian, matapos mong hayaan na angkinin kita habang binabanggit ko ang pangalan ng iba? You think I'm the heartless to let my child grow up without a father?" Nanlaki ang mga mata ni Elara. Alam nito. Alam ni Dimitri na may nangyari sa kanila. "Lasing ka noon. Hindi mo alam ang ginagawa mo?" Depensa ni Elara. "I was drunk but I am not an idiot, Elara." Pagtatama ni Dimitri. Ang galit ay muling bumalik sa kanyang boses.
You will pack with your things. Uuwi tayo sa Pilipinas at sa ayaw at sa gusto mo, pananagutan ko ang batang yan. Paano si Bianca? Tanong ni Elara. Ang luha ay tuluyan ng pumatak. Bianca is none of your business anymore. Malamig na sagot ni Dimitri bago to tumalikod. Make sure you're ready by dawn. Hindi ka na makakatakas sa akin ulit. Tumitig si Elara sa likod ni Dimitri. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang bumuo ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Bawat salitang binitawan ng binata, tila mga kadenang gustong gumapos sa kanya pabalik sa isang buhay na pilit niya ng tinalikuran. Hindi ako sasama sa iyo, Dimitri. Matigas ngunit nanginginig na sabi ni Elara. Napatigil si Dimitri sa paglalakad patungo sa bintana at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang madilim na titig ay tila naging mas matalim. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ako sasama sa iyo pagbalik ng Pilipinas. Pag-uulit ni Elara. Nilakasan niya ang kanyang loob. Sinulubong ang mga mata ng binata. Hindi mo ba naiintindihan? Nandito ako dahil gusto ko ng katahimikan. Isang buwan pa lang ang batang to, Dimitri. Sabi ng doktor, ang unang 3 buwan ang pinakakritikal. Ang stress, ang gulo, ang mata ng mga tao sa paligid natin, papatay na ko niyan. At ayokong madamay ang anak ko. Lumapit si Dimitri ng mabilis. Ang kanyang presensya, tila isang nagbabadyang bagyo. Anak ko rin ang dinadala mo, Elara. Hindi mo pwedeng sarilin ang desisyon na ilayo siya sa akin. Anak mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Noong gabing yon, Dimitri, hindi akong kasama mo sa isip mo. Pangalan ni Bianca ang binabanggit mo habang nasa loob mo ko. Ang batang ito ay bunga ng isang pagkakamali at ng iyong kalasingan. Ngayon sasabihin mo, pananagutan mo kami dahil lang sa obligasyon? Dahil lang sa pride mo bilang isang Altamirano? It's more than just pride, Elara. No, it's not. Putol ni Elara. Dimitri, isipin mo si Bianca. Mahal mo siya. Nakatakda kayo magpakasal. Oras na bumalik ako sa Pilipinas, nakasama ka at dalang balitang to, wawasakin natin ang buhay niya. Wawasakin natin ang reputasyon ng pamilya mo. Ayoko makasakit na ibang tao, Dimitri. Ayoko maging dahilan ng pagkasira ng relasyon ninyo. Bianca will understand, or she won't. It doesn't matter anymore. Malamig na tugon ng binata, ngunit bakas ang tensyon sa kanyang panga. It matters to me. Pagsusumamo ni Elara, hinawakan niyang braso ni Dimitri, ang kanyang mga daliri nanginginig. Huwag mo akong pilitin. Hayaan mo na lang kaming dalawa dito. Payapang buhay ko dito sa Iceland, walang nakakakilala sa akin, walang manghuhusga. Di kita pipiliting akuin ng bata, hindi ko hilingin ang apelido mo o ang pera mo. Sapat na sa aking malayo kami sa gulo na tiyak mangyayari oras malaman ng lahat ng totoo. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang sipol ng hangin sa labas ng cabin. Tinitigan ni Dimitri ang maputlang mukha ni Elara, ang mga bakas ng luha dito at ang paraan ng pagprotekta nito sa kanyang tiyan. Ramdam ni Dimitri ang takot ng dalaga, hindi takot para sa sarili kundi takot para sa munting buhay na nasa loob nito. Ayaw kitang ma-stress, Elara, pero di ko rin kayang pabayaan ka lang dito sa gitna ng kawalan. Mas malumanay na ang boses ni Dimitri, ngunit nandun pa rin ang determinasyon. Kung ayaw mo akong ma-stress, kung totoong malasakit mo, iwan mo kami, sabi ni Elara habang nakatingin ng diretso sa kanya. Bumalik ka sa Pilipinas, magpakasal ka kay Bianca. Ibigay mo sa kanya ang buhay na pinangako mo. Yon ang tamang gawin, Dimitri. Huwag nating dagdagan ang pagkakamaling nagawa na natin. Napahilamos ng mukha si Dimitri gamit ang kanyang isang kamay. Halatang naguguluhan. Sa buong buhay niya, lasing siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Pero ngayon, sa harap ng babaeng dati tinuturing lang niyang kapatid ng kanyang kaibigan, tila wala siyang kapangyarihan. Hindi itong huli nating pag-uusap, Elara. Bulong ni Dimitri bago lumakad patungo sa pinto. Hindi ako aalis ng Iceland hanggat di ako nakakasigurong ligtas kayo. At huwag mong aasahan na hahayaan ko lang na mawala kayo sa buhay ko ng ganun kadali. Padabog na isinara ni Dimitri ang pinto. Iniwan si Elara na nanghihina sa gitna ng sala. Napaupo ang dalaga sa sahig, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang katahimikan ng Iceland na hinahangad niya tila naging mas mabigat. Alam niya hindi titigil si Dimitri at habang narito ang binata, ang panganib na mawawasak lahat ng pinoprotektahan niya mas lalong lumalapit.
Madilim ang paligid ng Reykjavik nang bumalik si Dimitri sa kanyang tinutuloyang luxury hotel. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang bawat hininga niya ay may kasamang usok dahil sa tindi ng lamig. Ngunit hindi ang klimang nagpapagulo sa kanya, kung hindi, ang mga luhang nakita niya sa mata ni Elara at ang takot na nabasa niya sa mukha nito. Pagkapasok sa kanyang suite, hindi niya na hinubad ang kanyang trench coat. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang laptop at naupo sa gilid ng kama. Ang mga daliri niya na dati, tanging business contracts at stock market reports na ang tinitipa, mabilis na nag-type sa search bar. First trimester of pregnancy. How to take care of a pregnant woman at effects of stress on early pregnancy. Habang binabasa ang mga artikulo, tila unti-unti, pinupunit ang puso ni Dimitri. Bawat salitang nababasa niya ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. The first trimester is a critical period for fetal development. High levels of maternal stress can lead to complications or long-term effects on the baby's health. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Nalaman niyang tungkol sa hormonal changes, ang tindi ng pagod at ang kahalagaan ng support at pagmamahal. Kinain siya ng matinding konsensya nang maalala kung paano niya sinigawa ng dalaga at kung paano niya ito tinangkang pilitin sa isang bagay na ayaw nito. Napagtanto niya na sa kanyang pagnanais na panagutan ng bata, nakalimutan niyang ang kalagayan ni Elara ang pinaka-importanting aspeto. Hindi mapakali ang binata. Kahit malalim ng gabi, tinawagan niya ang kanyang assistant upang hanapin ang pinakamalapit na 24-hour pharmacy at high-end grocery store. Personal siyang pumunta ron at namili ng mga organic fruits, crackers para sa morning sickness, prenatal vitamins na may rekomenda ng pharmacist at maging ang pinakamalambot na maternity pillow na kanyang nakita. Bit-bit ang mga gamit, bumalik siya sa cabin ni Elara. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto na hindi na nilock ng dalaga. Marahil sa sobrang pagod at panghihina, nakita niya si Elara na nakahiga sa sofa, nakabalot ng makapal na kumot at may mga bakas pa ng tuyong luha sa pisngi. Elara? Mahinang tawag ni Dimitri. Nagising ang dalaga at agad na napaupo. Bakas ang gulat at kaba sa kanyang mga mata. Dimitri, akala ko ba? I'm sorry, agap ng binata. Nilapag niya ang mga supot sa mesa at lumapit sa dalaga ng may pag-iingat. Tila natatakot na baka isang maling galaw niya lang mabasag ito. I am so sorry, Elara. Nag-research ako. Nalaman ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. Wala akong karapatang dagdagan ng stress mo. Please, patawarin mo ko. Napatitig si Elara sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa nakikitang emosyon sa mukha ng binata. Ang dating matigas at mapagmataas na Dimitri ay tila naglaho, napalitan na isang lalaking puno ng pagsisisi. Gusto ko lang na makatulog ka ng maayos, pagpapatuloy ni Dimitri. Ang boses ay malambot at puno ng pagsusumamo. Huwag kang matulog na masama ang loob mo sa akin. Hindi ako aalis pero di rin kita pipiliting umuwi. Dito lang ako. I want to take care of you. Di sumagot si Elara, ngunit unti-unting lumalambot ang kanyang ekspresyon. Ang tindi ng pagod na nararamdaman niya, tila naghahanap ng masasandalan. Can I stay beside you tonight? Pakiusap ni Dimitri. Just to make sure you're okay. I won't do anything. Gusto ko lang maramdaman na ligtas ka. Sa kabila ng lahat ng sakit, tumango si Elara. Sabay silang lumipat sa malalambot na kama. Humiga si Elara ng patagilid at maingat na tumabi si Dimitri. Dahan-dahang pinuwesto ng binata ang kanyang braso sa ilalim ng ulo ng dalaga at ang isa ay maingat na yumakap sa bewang nito. Nagiiwas sa madaganan ang tiyan nito. Naramdaman ni Elara ang init ng katawan ni Dimitri na siyang pumatay sa lamig ng gabi sa Iceland. Nagsimulang itapik-tapik ni Dimitri ang balikat sa dalaga sa isang ritmong tila pampatulog. Sleep now, Elara. I've got you. I've got both of you. Bulong ni Dimitri sa kanyang pandinig. Sa bawat mahinang tapik ng binata, tila unti-unti, nahuhugasan ng pagod at takot ni Elara. Sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng banyagang lupain, nahanap ng dalagang isang uri ng proteksyon na matagal na niyang inaasam.
Habang mahimbing na natutulog si Elara sa piling ni Dimitri, ang binata naman na nanatiling gising ng ilang oras, nakatitig sa dalaga at nangangako sa sarili na kahit anong mangyari, hindi niya nahahayaan na muling pumatak ang mga luha nito dahil sa kanya. Nang sumapit ang madaling araw, nagising si Elara na nararamdaman pa rin ang init ng mga bisig ni Dimitri na nakapulupot sa kanya. Hindi ito umalis sa kanyang tabi sa buong magdamag. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang talim at galit na nakita niya kahapon. Sa halip, isang seryosong determinasyon ang rumihistro sa mukha ng binata. Bumangon sila at naghanda ng simpleng almusal. Sa gitna ng katahimikan, habang humihigop ng mainit na tsaa, binasag ni Dimitri ang katahimikan na siyang nagpabago sa tibok ng puso ni Elara. Tinawagan ko na si Bianca kagabi, Elara, panimula ni Dimitri. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pinalidad. Sinabi ko sa kanya na hindi na matutuloy ang kasal namin. It's over. Halos mabitawan ni Elara ang kanyang tasa. Ano? Dimitri, bakit? Sinasabi ko na nga ba dahil sa akin, masisirang lahat. Nagalit ba siya? Siguradong gumuho ang mundo niya, Dimitri. Di ko kayang dalhin ang konsensyang to. Huminga na malalim si Dimitri at hinawakan ang kamay ng dalaga sa ibabaw ng mesa. Nagalit siya, oo. Sinumbat niya sa akin ang lahat, ang preparasyon, ang kahihiyan sa harap ng media at ang tagal ng aming relasyon. Halos isumpa niya ako sa kabilang linya dahil sa biglaang desisyon ko. Yun ang sinasabi ko sa iyo, masasaktan siya. Elara, pakinggan mo ko. Putol ni Dimitri sa kanya. Huwag kang makonsensya dahil hindi ikaw ang dahilan kung bakit tuluyan kaming nagtapos. Nung sinumbatan niya ako, doon ko nilabas lahat ng alam ko. Matagal kong alam na habang naroroon siya sa US para sa kanyang modeling career, marami siyang naging ibang lalaki. Nanatili akong tapat sa kanya dito sa Pilipinas, naghihintay na parang tanga habang siya nagpapakasaya sa piling ng iba. Natigilan si Elara. Di niya akalain na ang tila perpektong relasyon ni na Dimitri at Bianca ay may ganito kadilim na katotohanan. Sinabi ko sa kanya na alam ko ang bawat pangalan, bawat hotel na pinuntahan nila. Nung nalaman niyang wala na siyang maitatago, natakot siya. Alam niyang oras ilabas ko ang mga ebidensyang hawak ko, masisira hindi lang ang karyar niya, kung hindi pati na rin ang reputasyon ng pamilya niya. Kaya naman wala siyang nagawa, kung hindi, ang tanggapin na ang desisyon ko. She agreed to call off the engagement. Silently, pagpapatuloy ni Dimitri. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara, puno ng pagsusumamo. Kaya wag mong isipin na sinisira mo kami. Matagal nang sira ang pundasyon namin, Elara. Ang gabing nangyari sa atin, yun ang nagbukas ng mga mata mo. It wasn't a mistake because of the alcohol. It was the moment I realized who I truly wanted to be with. Naluha si Elara sa narinig. Ang bigat na dinadala niya simula nang malaman niyang buntis siya ay tila unti-unting nababawasan. Pero Dimitri, paanong pamilya ko? Paano si kuya? Paano sasabihin ng mga tao ng kapatid ng matalik niyang kaibigan ang naging dahilan ng paghiwalay ninyo? I will handle everything, pangako ni Dimitri. Dito muna kayo sa Iceland hanggang sa lumipas ang unang trimester mo. Gusto kong dito ka magpalakas, malayo sa ingay ng Maynila. At kapag handa ka na, babalik tayo. Haharapin natin silang lahat ng magkasama. Hindi bilang isang obligasyon, Elara, kundi dahil gusto kong maging pamilya tayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elara ang tunay na seguridad. Ang katahimikan ng Iceland na hinahangad niya para magtago ay naging lugar pala para sa isang bagong simula. Hinayaan niyang sariling maniwala sa mga salita ni Dimitri habang ang lamig sa labas unti-unting natutunaw ng init ng pag-asang hatid ng lalaking ama ng kanyang dinadala. Ang mga sumunod na linggo sa Iceland ay tila isang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng mga kulay. Sa loob ng madilim na cabin, ang katahimikan hindi na nakakabingi kundi puno na ng mga simpleng usapan, tawanan at mga sandali na puno ng kahulugan. Si Dimitri, na dating kilala sa pagiging mailap at laging abala sa negosyo, ay tila nagbago. Ang kanyang mundo na dati umikot lamang sa mga stock market at investment, ngayon nakatutok na sa bawat paghinga at pangangailangan ni Elara. Tuwing umaga bago magising ang dalaga, abala na si Dimitri sa kusina. Nag-aral siyang magluto ng mga pagkaing masasustansya para sa mga buntis.
Pinagmamasdan niya si Elara habang kumakain at sa bawat ngiti ng dalaga may kakaibang kulot siyang nararamdaman sa kanyang puso. Isang damdamin na mas malalim kaysa obligasyon. Isang hapon, habang nakaupo sila sa beranda at pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at lila sa langit ng Iceland, kinuha ni Dimitri isang makapal na kumot, maingat na ibinalot to sa balikat ni Elara. "Di ka ba nilalamig?" Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila haplos sa pandinig ng dalaga. "Ayos lang ako, Dimitri. Salamat," sagot ni Elara. Di mapigilang mamula ang mga pisngi. Nanatiling nakatayo si Dimitri sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay nakapatong sa sandalan ng upuan ni Elara. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga na pagtanto ni Dimitri na ang kagandahan ni Elara ay hindi tulad ng kay Bianca na madaling mapansin ng lahat. Ang ganda ni Elara banayad, parang sikat ng araw sa umaga, payapa, totoo at nakakapagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Nagsimulang mahulog ang loob ni Dimitri sa maliit na bagay tungkol sa dalaga. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag nagbabasa ng libro, ang mahinang paghimig nito habang nag-aayos ng mga gamit ng sanggol at ang kislap sa mata nito sa tuwing pinag-uusapan nila ang hinaharap ng kanilang anak. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa isang relasyong puno ng pagkukunwari at pagtataksil. Ngunit kay Elara natagpuan niya ang katapatan na hindi niya alam na hinahanap niya pala. Dahan-dahan lumapit si Dimitri at lumuhod sa tapat ni Elara. Maingat niyang niliyad ang kanyang kamay at hinaplos ang tiyan ng dalaga. "Ramdam ko siya," bulong niya. Ang kanyang mga matay nagniningning sa tuwa. "Salamat, Elara. Salamat dahil hindi mo siya isinungko." Tumingin si Elara sa kanya at sa mga sandaling iyon, ang huling bakod ng pag-aalilangan sa kanyang puso tuluyan ng gumuho. "Dimitri, bakit mo to ginagawa? Sapat na sa akin narito ka para sa bata." "No, Elara," putol ni Dimitri. Hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga at hinalikan ng mga palad nito. "Ginagawa ko to hindi lang para sa bata. Ginagawa ko to dahil gusto kong bumawi sa'yo. Dahil sa bawat araw na lumilipas dito sa Iceland, mas lalo kong natutuklasan kung gaano ka kahalaga. I'm falling for you, Elara. At hindi to dahil sa alak o dahil sa obligasyon. Gusto kitang makasama, hindi lang bilang ina ng anak ko, kundi bilang babaeng pakakasalan ko dahil mahal ko." Nanatiling tahimik si Elara. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang pumatak. Hindi niya akalain ang lihim niyang paghanga mula sa malayo ay magbubunga ng ganitong klaseng pagmamahal. Niyakap ni Dimitri si Elara ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangako at proteksyon. Sa ilalim ng malawak na langit ng Iceland, sa gitna ng lamig at katahimikan na buo ang isang pag-ibig na hindi inaasahan pero higit pa sa sapat. Alam nila na marami pa silang haharaping pagsubok pagbalik sa Pilipinas. Ang galit ni Julian, ang mga mata ng lipunan at ang mga bali-balita. Pero habang magkahawak ang kanilang mga kamay, alam nila wala silang di kayang lagpasan. Ang kabanatang to ng kanilang buhay ay hindi na tungkol sa pagtatago, kung hindi tungkol sa pagtanggap. At habang ang unang bituin ay sumisilip sa kalangitan, isang bagong simula ang formal na magsisimula para kina Dimitri at Elara. Isang simula na hindi na mabubura ng kahit anong pagkakamali ng nakaraan. Paglipas ng 3 buwan sa Iceland, kung kailan lumipas na ang pinakamahirap na yugto ng paglilihi ni Elara, nagpa siyang 2 na panahon na upang hanapin ang realidad sa Pilipinas. Sa buong biyahe pabalik, hindi mapakali ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang isip punong-puno ng mga negatibong senaryo. Inaasahan nila na pagbaba nila ng eroplano, sasalubungin sila ng matatalim na tingin, sermon mula sa kanyang ama at ang galit sa mukha ng kanyang kuya Julian. "Dimitri, paano kung hindi nila tayo tatanggapin? Paano kung itakwil ako ni Papa?" Nanginginig na tanong ni Elara habang nasa loob sila ng sasakyan patungo sa mansyon ng mga Santillan. Hinawakan ni Dimitri ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil. "Nandito ako, Elara. Harapin natin sila ng magkasama. Hindi ko hahayaang saktan kanila." Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng pamilyar na dambuhalang pinto ng kanilang mansyon, tila gustong tumakbo pabalik ni Elara sa Iceland. Napansin niya, madilim ang buong bahay.
walang masyadong ilaw na nakabukas na lalong nagpadagdag sa kanyang kaba. Baka galit talaga sila, sa isip niya. Dahan-dahang binuksan ni Dimitri ang pinto at inalalayan si Elara sa pagpasok. Paghakbang nila sa gitna ng malawak na sala, biglang bumukas lahat ng nagniningning na chandelier. Surprise! Isang malakas na hiyawan ang bumalot sa buong mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Hindi galit sa mukha ng mga bodyguard o seryosong mukha ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. Sa halip, nakita niya ang buong pamilya Santillan, ang mga malalapit na kaibigan, at maging mga tauhan ng bahay na may hawak na mga asul at pink na balloons. May malaking banner sa gitna na may nakasulat na, "Welcome home, Mommy Elara and Daddy Dimitri." Anong nangyayari? Nauutal na tanong ni Elara. Agad na lumapit ang kanyang mommy, si Doña Consuelo, na hindi na napigilan ang pag-agos ng luha. Niyakap na mahigpit ang kanyang bunsong anak. "Anak ko, ang baby ko, magkakaroon na rin ng baby. Bakit ka tumakas? Akala mo ba magagalit kami?" "Elara, matagal na naming napapansin ang tinginan ninyo ni Dimitri. Hinihintay lang naming umamin kayo." "Mommy, hindi po kayo galit?" Tanong ni Elara habang umiiyak na rin. "Bakit kami magagalit?" Singit ni Don Facundo, ang kanyang ama, na kahit seryosong mukha ay bakas ang kagalakan sa mga mata. "Dimitri talked to us weeks ago." Pinaliwanag niyang lahat. Sinabi niyang tungkol kay Bianca at ang panloloko nito, at maging ang katotohanan na ikaw ang mahal niya. "Elara, ang mahalaga lang naman sa amin ay ang kaligtasan mo at ng apo namin." Lumapit din si Julian at tinapik ang balikat ni Dimitri bago hinalikan sa noo ang kapatid. "Pasensya ka na, bunso, kung natakot ka sa akin." "Medyo nagulat lang ako nung una, pero nang makita ko kung paano kayo paglaban ni Dimitri at kung paano siya nag-research para lang sa kapakanan mo sa Iceland, alam ko nasa mabuting kamay ka." Ang gabing niyo ay napuno ng tawanan at masasarap na pagkain. Isang barangyang dinner inihanda para sa kanila. Di makapaniwala si Elara na ang kinatatakutan niyang panghuhusga ay napalitan ng labis na pagmamahal at suporta. Habang nakaupo sila sa gitna ng handaan, inalalayan ni Dimitri si Elara sa pag-upo at maingat na niligyan ng pagkain ng plato nito. Pinagmamasdan sila ng buong pamilya na may mga ngiti sa labi. Napagtanto ni Elara ng lahat ng paghihirap at pagtatago niya sa Iceland ay naging daan lamang para mas tumibay ang pundasyon ng kanilang relasyon. "Sabi ko sa'yo, everything will be fine," bulong ni Dimitri sa kanyang tabi bago maingat na humalik sa kanyang pisngi. Sa sandaling yon, habang napapaligiran ng kanyang pamilya at ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, alam ni Elara na wala na siyang dapat pang ikatakot. Ang lihim na nagsimula sa dilim at alak ay nauwi sa isang maliwanag na bukas na puno ng pag-asa. Wala nang anino ni Bianca, wala nang takot at pag-iisa. Sila ay nasa Pilipinas ng muli, hindi na bilang magkaibigan lamang, kundi bilang isang pamilyang handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Matapos ang masayang selebrasyon sa baba, inihatid ni Dimitri si Elara sa kanyang silid. Ngunit sa halip na bumalik sa guest room, pumasok ang binata at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tanging liwanag sa loob ay ang mga lampara na naglalabas ng madilaw at mainit na liwanag na nagbibigay ng isang napaka-pribado at intimate na atmosfera. Sandaling tumayo si Elara sa gitna ng silid, tila nahihiya pa rin sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila sa Iceland. Lumapit si Dimitri sa kanya mula sa likuran, maingat na ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat, bago dahan-dahang bumaba ang mga palad nito sa kanyang tiyan na ngayon ay may kaunting umbok na. "Elara?" bulong ni Dimitri. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. "Simula ng gabing yon sa kusina, hanggang sa mga araw natin sa Iceland, wala na akong ibang iniisip, kundi kung paano ko maitatama ang lahat. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi lang ko to ginagawa dahil sa pananagutan." Hinarap ni Dimitri ang dalaga. Hinawakan niya ang mukha nito. Hinaaplos ang malambot na balat ng pisngi ni Elara gamit ang kanyang hinlalaki. Ang mga mata ng binata tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Mahal kita, Elara. Hindi bilang kapatid ni Julian, kundi bilang ang babaeng nakakuha ng buong pagkatao ko sa paraang hindi nagawa ng iba."
Nung akala ko si Bianca ang kasama ko ang totoo, ang kaluluwa ko'y tumutugon sa'yo. Patawarin mo ko kung kailangan pa nating dumaan sa ganitong sakit bago ko naintindihan na ikaw lang ang kailangan ko. Naluha si Elara, ngunit sa pagkakataong to luha to ng labis na katuwaan. Dimitri, matagal na kitang minahal mula sa malayo. Sapat na sa akin dati na makita ka lang, pero ang ibigin mo ako pabalik, ito ang pinakamagandang panaginip na ayoko nang magising. Dahan-dahan inilapit ni Dimitri ang kanyang mukha at sinakop ang mga labi ni Elara ng isang halik na hindi napuno ng pait o alak kung hindi ng purong pagmamahal at pangako. Ang bawat haplos niya ay maingat, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Inalalayan niya ang dalaga patungo sa malambot na kama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mabilis sa tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa isa't isa. Ang bawat dampi ng balat sa balat, nagliliyab ng isang apoy na matagal na nilang kinikimkim. Maingat na tinanggal ni Demetrio ang suot na robe ni Elara. Ang kanyang mga matay puno ng paghanga sa bawat kurba ng katawan nito, lalo na sa munting buhay na nananahan sa sinapupunan ng dalaga. Lumod siya sa kama at tinalikan ng tiyan ni Elara nang may matinding paggalang at pagmamahal. You and our baby, you are my home now, bulong niya bago muling bumalik sa mga labi ni Elara. Ang gabing yon ay naging saksi sa kanilang ganap na pag-iisa. Hindi lang to pisikal na pagsasama, kundi isang pag-aalay ng kanilang mga kaluluwa sa isa't isa. Bawat galaw ni Dimitri puno ng pag-iingat para sa kaligtasan ni Elara at ng kanilang anak. Ngunit nandoon ang tindi ng pagnanasa na matagal na nilang itinago. Ang bawat bulong ng kanilang mga pangalan sa dilim ay tila isang panata na hindi na sila muling magkakawalay. Nang matapos ang init ng kanilang pagsasalo, nahiga si Dimitri sa tabi ni Elara habang ang dalagay nakasandig sa kanyang dibdib. Pinaglalaroan ni Dimitri ang buhok ni Elara habang ang kabilang kamay niya ay nananatiling nakapatong sa tiyan nito. Hindi na ako aalis, Elara. Ipaparamdam ko sa iyo araw-araw kung gaano ka kahalaga sa akin. Panata ni Dimitri bago hinalikan ng noo ng dalaga. Sa loob ng silid na yon, malayo sa mga kamera, sa media at sa mga mata na mapanghusgang lipunan, natagpuan ni na Dimitri at Elara ang kanilang sariling langit. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit pinanday ng katapatan at tinapos sa isang wagas na pangako. Habang mahimbing na natutulog si Elara, sa piling ng lalaking dati pangarap lang niya, alam ni Dimitri ang gagawin niyang lahat upang maprotektahan ang pamilyang binuo nila sa gitna ng unos. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang bumalik sila mula sa Iceland. Ang mansyon ng mga Altamirano na dati tila isang malamig na museo ng karangyaan ay napuno ng init at paghahanda para sa pagdating ng bagong tagapagmana. Si Dimitri naging anino ni Elara. Hindi ito pumayag na lumakad ang dalaga ng walang nakaalalay at halos lahat ng business meetings nito ay ginagawa na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Isang madaling araw, habang ang buwan ay malapit ng maglaho at sumisilip ng unang sinag ng araw, nagising si Elara sa isang matinding kurot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang hininga naging mabilis at ang kanyang mga kamay agad na humigpit sa braso ni Dimitri na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Dimitri, ang baby! Hirap na sambit ni Elara. Tila binuhusan na malamig na tubig si Dimitri. Sa isang iglap, gising na gising ang kanyang diwa. Agad niyang binuhat si Elara, isang bagay na ilang buwan niya nang pinag-eensayuhan, at mabilis silang nagtungo sa ospital kung saan naghihintay ang pinakamagaling na doktor sa bansa. Sa loob ng delivery room, hindi binitawan ni Dimitri ang kamay ni Elara. Pinanood niya bawat butil ng pawis at ang bawat bakas ng sakit sa mukha ng babaeng mahal niya. Doon niya mas lalong naramdaman ang paghanga at paggalang sa katatagan ni Elara. Kaya mo to, Elara. Mahal ko, nandito lang ako, hindi ako bibitaw. Paulit-ulit na bulong ni Dimitri habang kanyang mga matay nangingilid na rin ng luha sa tindi ng emosyon. Pagkalipas ng ilang oras na tila walang katapusan, isang malakas at malusog na iyak ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang iyak na nagpabago sa takbo ng universo ni na Dimitri at Elara. Isang napakagandang sanggol ng babae ang inilapag sa dibdib ni Elara.
Isang batang taglay ang mapuputing balat ng ina at ang matatag na mata ng kanyang ama. Siya si Alexandra Celestine Altamirano. Mahinang sabi ni Dimitri habang hinahalikan ng noo ni Elara at ang maliit na kamay ng kanilang anak. Lumipas ang ilang linggo, isang espesyal na pagtitipon ang ginanap sa garden ng kanilang mansyon. Hindi ito gaya ng mga nakaraang party na puno ng mga business associates. Ito ay isang intimate gathering ng pamilyang Santillan at Altamirano. Ang paligid puno ng mga sariwang bulaklak at ang hangin may dalang amoy ng tagumpay at kapayapaan. Sa gitna ng garden, habang karga-karga ni Dimitri si Baby Alessandra, hinarap niya si Elara sa harap ng isang pari. Walang media, walang magarbo at nakakalunod na karangyaan, tanging wagas na pag-ibig lamang. Elara, simula ni Dimitri, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nagsimula tayo sa isang gabing puno ng kalituhan. Sa isang pagkakamaling akala ko ay wawasak sa atin. Pero sa bawat sakripisyo mo, sa bawat duhang pumatak sa Iceland at sa bawat ngiting binigay mo sa akin, simula nang bumalik tayo, napatunayan ko na ikaw ang aking tadhana. Hindi kita pinili dahil sa obligasyon. Pinili kita dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paanong magmahal ng totoo. Ngayon, sa harap ng ating anak at ng ating pamilya, pinapangako ko na ikaw lang ang reyna ng buhay ko hanggang sa huling hininga ko. Di mapigilan ni Elara ang maiyak habang sinusuot ni Dimitri ang isang dambuhalang diamante sa kanyang daliri. Isang singsing na sumisimbolo sa kanilang walang hanggang pangako. Dimitri, matagal kitang hinintay mula sa malayo, sagot ni Elara. Akala ko noon sapat nang masilayan ka, pero binigyan mo ko na higit sa pangarap ko. Binigyan mo ko ng pamilya at ng seguridad na di kayang bilhin ng kahit anong yaman. Mahal na mahal kita. Hinalikan ni Dimitri si Elara sa gitna ng palakpakan ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang ang araw unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintoang liwanag sa kanilang paligid. Alam ng lahat na ito na ang simula ng kanilang happily ever after. Wala nang anino ng nakaraan, wala na ang pangalan ng iba. Sa huli, ang pag-ibig na nagsimula sa isang lihim na paghanga at isang gabing pagkakamali ay nauwi sa isang pamilyang binuo ng katapatan, kapatawaran at wagas na pagmamahalan. Sina Dimitri at Elara Altamirano ay hindi na lamang mga anino sa dilim. Sila na ang liwanag sa buhay ng isa't isa. Ang kwento ni Elara at Dimitri ay isang paalala na ang pinakamagandang uri ng pag-ibig ay hindi kailanman ipinipilit. Dahil ang tadhana ay may sariling paraan upang pagtagpuin ang mga pusong sadyang nakalaan sa isa't isa. Sa kabila ng sakit at pagkakamali, pinili ni Elarang manahimik at tumayo ng may dangal. Ngunit ang sariling desisyon ni Dimitri na harapin ang katotohanan at ang kanyang kusang loob na pagpili sa dalaga ang naging susi sa kanilang tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Nawa, magsilbi tong inspirasyon na ang kapayapaan ng loob at pagtitiwala sa tamang panahon ang maghahatid sa atin sa ating wagas na happily ever after.